Sa sandaling ito, sa bahay ni Leping, ay makikita na kakain na ng hapunan sina Leping at Elizabeth, kasama ang bagong gising na si Amelia. Dito ay sinabi ni Leping na magandang balita na sa wakas ay nagising na si Amelia. Kaya dahil dito, ay nagluto siya ng adobong poloka at hinimok si Amelia na tikman ito. Mukhang natuloy na nga talaga ang pagiging pagkain ng higanteng palakang iyon. Idinagdag pa niya na makakatulong ito sa kanya dahil nagtataglay ito ng mataas na protina na magpapabilis ng kanyang pag-recover. Kaya sinabi niya dito na hindi na siya dapat mahiya at subukan ito. Matapos namang marinig ito, ay nagtatakang napatanong si Amelia kung ano ang tinutukoy ni Leping na protina. Ngunit hindi na siya nasagot ni Leping dahil tinanong na siya ni Elizabeth kung ano ang eksaktong nangyari sa kanya noong araw na iyon, dahil hindi pa rin siya makapaniwala na ganoon siya kadaling natalo, kahit na sa kabila ng pagkakaroon niya ng Demon King rank na kapangyarihan. Napabalikwas naman si Amelia matapos marinig ang tanong sa kanya, at naalala ang mga nangyari, kung paano siya natalo noong araw na iyon. Kasunod nito ay lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan sinasabi sa kanya ni Malfoy na magagawa niya siyang talunin sa tulong ng clone ng kanilang master na si Elizabeth. Sa pagkakita naman ng clone ng kanilang master, ay nagngingit-ngit sa galit si Amelia dahil sa kalapastangan ng ginagawa nito sa kanilang master. Kasunod nito, ay nagsimulang gumalaw ang clone at lumabas mula sa kinaroroonan nito, saka naglabas ng kanyang kapangyarihan. Kasabay naman nito ay nangatwiran si Malfoy, sinasabing nagkakamali ng pagkakaunawa si Amelia. Pagkasabi naman nito, ay tuluyan nang inatake ng clone si Amelia, na naging dahilan ng kanyang pag-atras. At matapos makakuha ng distansya, ay napagtanto ni Amelia na ito nga talaga ang kapangyarihan ng kanilang master. Ngunit nangatwiran pa rin siya na hindi ito ang kanilang master, dahil malinaw na nakasama niya ito at nagbigay pa sa kanya ng misyon. Dahil dito, ay tinanong niya si Malfoy kung paano niya nagawa ang nilalang na iyon. Nagsimula namang tumawa si Malfoy at sinabi na napakasimple lamang. At dito nga, ay sinabi niya na iyon ay dahil sa kanyang pagmamahal, kaya nagawa niyang makapag-eksperimento ng ilang libong beses at mabaigo ng ganoon din karami. Idinagdag pa niya na hindi siya kailanman naniwala na wala na ang kanilang master, at sa halip ay nanindigan siya na balang araw ay babalik din siya sa kanyang piling. Sa gayon, ay mapadama niya dito ang kanyang pagmamahal na sinubok ng mahabang panahon. Lalo namang nena si Amelia sa pagkarinig ng mga sinabi niyang ito, kaya sinabihan niya na nababaliw na siya, kaya oras na para pasabugan niya siya hanggang wala nang matira sa kanya. Ngunit kasasabi pa lamang niya nito, ay may lumitaw mula sa kanyang likuran. Ngunit bago pa palihim na tumama ang kanilang mga atake, ay agad na nagsagawa ng mabilis na pag-ikot si Amelia, na naging dahilan ng pagtalsak ng oso at ni Experiment number 24. Makalipas naman ang ilang sandali, ay muling lumabas mula sa kanilang tinalsikan si Experiment number 24, at galit na sinabi na ang kanilang kalaban ay nagtataglay ng Demon King rank. Kaya nakiusap siya sa kanyang master na tanggalin ang kanyang selyo, sa gayon ay mapabagsak niya ito. Hindi naman pumayag si Malfoy, at sa halip ay sinabi na mahalaga ang magic power ni Amelia para sa kanilang eksperimento. Kaya hindi niya hahayaan na masaktan si Amelia, at sa halip ay kailangan nilang hulihin ito ng buhay. Pagkatapos namang sabihin ito, ay inutusan na niya ang kanyang mga alagad na umalis na sa lugar na ito at siya na ang bahala kay Amelia. Tumawa naman si Amelia sa mga sinabi niyang ito, at sinabihan pa nga si Malfoy na tila masyado siyang minamaliit nito. Matapos namang makaalis ang mga alagad, ay sinabi ni Amelia na ang lakas ng loob nito na tangkaing hulihin siya ng buhay. Kaya tinanong niya ito kung iniisip ba nito na tatayo na lamang siya doon at hindi siya aatake, dahil lamang sa peking master na nasa likod niya. Kasabay naman nito, ay naisip din niya na talagang nag-alinlangan nga siyang umatake dahil sa pamilyar na pakiramdam ng kanyang master. Ngunit kasunod nito, ay ginaisang niya ang kanyang sarili sa katotohanan at sinabi na isa itong peke, dahil ang kanyang master mismo ang nagbigay sa kanya ng misyon na tapusin ang mga nilalang na ito. Habang nasa gitna naman ang kanyang pag-iisip, ay biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa ang kapangyarihan ng peking Elizabeth,
at hinawakan ang kanyang dalawang kamay gamit ang kakayahan nito na absolute imprisonment. Hindi naman makapaniwala si Amelia sa pangyayaring ito, at napatanong na lamang kung kailan niya pinakawalan iyon. Kasabay nito, ay napapamura din siya dahil hindi niya ito naramdaman, dahil sa kapareho ito ng magic power ng kanilang master. Habang nagpupumiglas naman siya, ay naiinis niyang naisip na hindi siya makakilos dahil sa ang kapangyarihang ito ay katulad talaga ng sa kanilang master. Kaya napapatanong siya sa kanyang sarili kung paanong nakupya ng bastardong si Malfoy ang kapangyarihan ng kanilang master. Habang tumutulo naman ang katas ng Pekeng Elizabeth kay Malfoy, ay tila lalo pa itong natutuwa. At sinabi pa nga kay Amelia na dahil ito ay lumaki mula sa kapangyarihan ng kanilang master, kaya ito rin ang pinakapamilyar sa magic power nito. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung iniisip pa rin ba niyang peke ang nasa kanilang harapan ngayon. Matapos namang sabihin ito, ay nagsimulang kumilos muli ang Pekeng Elizabeth, at sinimulang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling ito, ay hinawakan na sa leeg ng clone si Amelia, at wala nang nagawa ito kundi ang mapamura na lamang, dahil ang pet contract sa kanya na nagtataglay ng kapangyarihan ng kanilang master, ang nagpapangyari din ngayon na hindi niya malabanan ito. Naisip pa nga niya na kung magpapatuloy pa ito, ay baka maging katapusan na niya. Samantala, nagsimula namang tumawa ng nakakatakot si Malfoy, at sinabihan si Amelia na tigilan na nito ang paglaban at makipag-cooperate na lamang sa kanya. Sa gayon, ay hindi na siya masyadong mahirapan pa. Sa kabilang banda, ay nagsimula namang mag-transform si Amelia. At pagkatapos, ay nabuo ang anyo ng isang malaking dragon sa kanilang itaas. At dito, ay sinabi ni Amelia na bagamat hindi niya direktang ma-take ang clone ng kanilang master dahil sa taglay nitong magic power, ay makakaya naman niyang wasakin ang buong lupain ito. Kasunod nga nito, ay nagsimula ng mag-ipon ng bola ng enerhiya sa kanyang bibig si Amelia, na tinatawag niyang world-destroying magic. Samantala, sa isang bahagi naman ng lugar, ay makikita ang isa sa mga tauhan ni Malfoy na ngayon ay namamangha sa kanyang mga nakikita, at napapatanong kung ito na ba ang totoong lakas ng isang Demon King rank. Sa pagkaramdam naman ng matinding panganib na nagmumula sa atakeng ito ni Amelia, ay agad na sinigawan ni Malfoy ang natitira niyang mga tauhan at pinalilikas na sa lugar na ito. Kasunod nga nito, ay tuluyan ng pinakawala ni Amelia ang kanyang Dragon King's Breath, at dito nga ay nagsimula ng mawasak ang lugar, kasama na ang buong kastilyo na kinaroroonan nila. Sa kabutihang palad, ay makikita ang mga tauhan ni Malfoy na nakapag-teleport na palayo sa lugar ng pagsabog, at wala nang magawa kundi ang pagmasdan ito mula sa kanilang kinaroroonan. Kasunod nito, ay tuluyan na nilang naramdaman ang shockwave na nagmumula sa pagsabog, kaya nagugulat na tinanong nito kung ganito ba talaga nakakatakot ang kapangyarihan ng mga Demon King. Makalipas naman ang ilang sandali, ay tuluyan ng hamupa ang mga apoy at usok sa paligid. At dito, ay ang tanging makikita na lamang ay ang mga bakas ng dating kastilyo ng Dark Guild. Samantala, si Amelia naman ay napaluhod na matapos pakawalan ang atakeng iyon. At habang humihingal pa, ay napapamura ito at naisip na masyado siyang naging arrogant dahil hindi niya inaasahan na itong si Malfoy ay magagawang gayahin ang magic power ng kanilang master. Ngunit nakahinga rin siya ng maluwag dahil naisip niya na nagawa niyang paslangin ito kasama ang buong lugar gamit ang kanyang Dragon Breath. Pero kasasabi pa lamang niya nito, ay bigla niyang napagtanto ang isang bagay at napasabi sa kanyang sarili na parang may mali. Dahil bagamat nawasak nga niya ang lugar, pero nananatili pa rin ang buong lugar na ito at hindi tuluyang naglaho. Sa sandaling iyon naman, ay tuluyan ng muling nagpakita si Malfoy, kasama ang clone ni Elizabeth, at ngayon ay pinuprotektahan sila ng kapangyarihan nito. Sinabi pa nga ni Malfoy na talagang nakakatakot ang atakeng iyon ni Amelia, dahil bagamat na-absorb niya ang 99% ng kapangyarihan ng atakeng iyon, ay nagawa pa rin itong mawasak ang lugar. Kaya sinabi niya na kung hindi niya na-absorb iyon at tinanggap ang buong atake, ay malamang ay naging abo na siya ngayon. Pagkatapos nito, ay nagsimula siyang tumawa at sinabi kay Amelia na magpakawala ulit siya ng ganoong atake, sa gayon ay ma-absorb niya ulit ito upang matulungang maperpekto nito ang kanilang master. Sa kabilang banda naman,
ay nagsimula ng mawala ng malay si Amelia. At habang unti-unti itong bumabagsak, ay napahingi na lamang ito ng tawad sa kanyang master, dahil hindi niya nagawang matapos ang misyon na ibinigay nito. Pero matapos siyang bumagsak, ay nagsimula namang umilo ang isang marka sa kanyang dibdib na tinatawag na Dragon Sword. Dahil dito, ay nagsimula siyang mabalot ng mga ginintuang kaliskis hanggang sa maging isang itlog. Nang makita naman ito, ay namangha si Malfoy at sinabi na mayroon pa rin pala itong itinatagong kakayahan para sa ganitong mga sitwasyon. Pero sinabi rin niya na hindi na rin iyon mahalaga, dahil kahit gawin niya ito, ay magagawa pa rin niyang ma-absorb ang kapangyarihan niya. Pagkatapos naman nito, ay bumalik ang eksena sa bahay ni Leping. At dito, ay sinabi ni Amelia na iyon ang mga nangyari sa kanya, na kahit na sa kabila ng pagiging isang Demon King, ay lubos siyang natalo ni Malfoy. Dahil dito, ay sinabi niya sa kanyang master na hindi na siya dapat pang mabuhay, dahil hindi na niya tinataglay ang kwalifikasyon upang maging mount ng kanyang master. Kaya nakiusap siya na pagbigyan siya sa kanyang kahilingan. Ngunit bago pa niya masabi kung ano iyon, ay lumingon sa kanya si Elizabeth, na ngayon ay abalang-abala sa pagkain, at napatanong na lamang kay Amelia kung tapos na ba siya sa kanyang kwento. Hindi naman nakasagot si Amelia, dahil tinanong ni Leping si Elizabeth kung nagustuhan ba nito ang kanyang niluto, dahil matagal na rin noong nagluto siya ng adobong polaka kaya hindi niya alam kung pasok ba ito sa panlasa niya. Sinabi naman ni Elizabeth na okay lang naman ang lasa nito, pero nitong mga huling araw ay parang mas gusto na niya ang mga pagkain na mayroong matatapang na lasa. Kaya parang natatabanggan na siya ngayon kapag kumakain ng plain rice. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay agad na tumayo si Leping at sinabi na ipagluluto niya si Elizabeth ng fried rice. Agad namang ngumiti si Elizabeth at sinabi na matutuwa nga siya kung gagawin niya iyon. Habang nako-curious namang pinapanood ni Amelia ang usapan ng dalawang ito, ay nagpatuloy lamang sa pag-uusap ang dalawa, na para bang wala siya doon. Kaya dahil dito, ay hindi na siya nakapagpigil pa at naiiyak na tinatawag ang atensyon ng kanyang master. Agad namang sumagot si Elizabeth at sinabi na narinig niya ang kanyang buong kwento. Kaya pagbibigyan na niya ang kanyang kahilingan. At dito nga, ay agad na isinubo ni Elizabeth ang hita ng adobong polaka sa kanyang bibig. At pagkatapos, ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mahabang daan na tila walang katapusan. Dahil dito, ay napatanong si Amelia kung napunta ba siya sa ibang dimensyon. Napatanong din siya sa kanyang sarili kung ano ang dahilan ng kanyang master sa pagpadala sa kanya dito. Ngunit habang naglalakad siya at sinusuri ang lugar, ay naisip niya na ito marahil ang parusa sa kanya ng kanyang master. Dahil bilang ang mount ng kanyang master, ay dinungisan niya ang reputasyon nito. At dahil din dito, ay tinanggap na niya na ito na ang kanyang kapalaran, ang makulong sa lugar na ito hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga. Makalipas naman ang ilang sandali, ay sinimulan na niyang maglakad sa walang katapusang landas na ito. At habang ginagawa niya ito, ay bigla siyang napaluhod at nagsimulang umiyak, sinasabing hindi na niya muling makikita ang kanyang master dahil wala na siyang kwalifikasyon para paglangkuran ito. Ngunit sinabi rin niya na hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang sarili na mamiss ang kanyang master. Habang nasa gitna naman ng kanyang kalungkutan, ay biglang may nagsalita at sinabi kay Amelia na siya pala iyon. Nagulat naman si Amelia sa boses nito at napatingin sa kanya. At dito nga ay nagpakita ang higanteng polaka. Tinawag niya si Amelia bilang ang Panginoon ng lahat ng mga magic beast, ang Golden Dragon. Idinagdag pa niya na ang Path of Evolution na ito, na naglalayon para sa kanya na maabot ang Demon King rank, ay hindi talaga ganoon kadali, dahil ang huling pagsubok para sa kanya ay walang iba kundi ang Golden Dragon. Nagtataka namang tinanong ni Amelia kung sino siya. Bilang tugon, ay sinabi naman ng higanteng polaka na normal lamang na hindi niya siya makikilala, dahil noong panahon na kasisilang pa lamang niya, ay naghahari na sa lahat ng mga magic beast ang Golden Dragon. Pero sinabi rin niya na noong mga panahong nawala siya, ay siya ang pumalit sa kanya at pinamunuan ang lahat ng mga magic beast. Pero sa kabila nito, ay hindi pa rin niya ito tuluyang nararamdaman, dahil hanggat hindi niya personal na natatalo ang Golden Dragon,
ay hindi niya maituturing ang kanyang sarili na Panginoon ng lahat ng mga Magic Beast. Idinagdag pa niya na naramdaman niya na mangyayari na nga ang araw na ito, kaya masaya siya na matutupad na rin ang kanyang pinapangarap. Pagkatapos nito, ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na Pantheon Summoning, at dito nga ay nagsimulang lumabas ang napakaraming uri ng mga Magic Beast. At habang nagaganap ang lahat ng ito, ay sinabi ng higanteng Polaka na ang lahat ng ito ay parte ng kanyang preparasyon sa pakikipaglaban sa kanya, dahil kung magagawa niya siyang matalo, ay makukumpleto na rin ang kanyang final evolution at maaabot na rin ang Demon King rank. Pagkasabi nito, ay tumalon na siya at sumugod, kasama ang napakaraming mga halimaw, patungo sa Golden Dragon. Sa kabilang banda, si Amelia naman, na ngayon ay hindi pa rin maunawaan ang mga nangyayari, ay gulat na gulat pa rin at sinusubukan pa ring patigilan ang mga ito sa kanilang ginagawa. Samantala, sa bahay ni Leping, ay nagsasagawa na ng pagluluto ng fried rice si Leping. At matapos nga nito, ay masaya niyang sinabi kay Elizabeth na handa na ang kanyang pagkain. Pero nang dumating siya sa lamesa, ay nakita niyang nakatulala lamang si Amelia. Kaya tinanong niya si Elizabeth kung ano ang nangyayari dito, at kung hindi ba siya sanay sa mga pagkain kanyang inihanda. Ngumiti naman si Elizabeth at sinabi na hindi ganoon, dahil ninanamnam lamang nito ang lasa ng pagkain na kanyang niluto para sa kanila. Oy, oy, oy! Kung nag-enjoy ka sa trip natin today, don't forget to like, subscribe at i-click mo na rin yung bell para next time, sama ka ulit sa kwentuhan, ha? Ariga, thanks!